Good morning, everyone. Good morning. We are so blessed with our praise and worship, isn't it? Let's all stand. Hallelujah, Lord. We thank you, Father, Lord God, for today, Lord. Maraming mga tao ngayon nasa labas, nag-a-attend ng pumupunta sa kanilang mga loved ones. But tayo dito na sa Sunday, unahin natin ang Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. For our Facebook listener, good morning. I pray that everyone who listens today, oh God, will experience the love of God in our lives. Ang importante na inuuna natin ang Diyos sa ating buhay. We bless you, we honor you in all things, O Lord. We ask this in the name of Jesus. Everybody say, Amen. Amen. Let's all sit down. Ang message natin for today is the first step of obedience. Amen? Hindi nakuha doon sa tagal-tagal ko ginawa. Alam mo, sometimes kasi pag sinabi ni Lord sa akin, i-change mo yan. So I have to do it all over again, yung message na yan. So in this message, this is our last experiencing God, no? But we are still in Moses, the life ni Moses. Now, ang topic natin today is the first step of obedience. Amen? Amen. Obedience. Importante, alam natin na paano tayo mag-obey sa Diyos. Amen. Siguro lahat tayo, nakarating na tayo, when we realize we are trying we're trying to go to the wrong direction. Ang buhay natin, kung sino yung siguro older dito sa atin is 50 years old, meron na 60, siguro akong pinakamatanda. Sa experience ko, I have gone to a lot sa aking pathway, nasa maling direction. Amen? Amen. So, dapat ngayon pa lang alam natin kung tama ba yung direction na pinupuntahan natin. Amen? Kasi pag tayo ay dumadaan sa wrong direction, lumalabas yan struggle. Struggling din ang life natin. Amen? But ang napansin ko kasi, when I received Christ in my life, nakita ko, ang direction ng buhay ko is diretso. Kahit na ang daming mga struggles, ang daming mga pagkukulang, maraming mga problema along the way. Pero nakita ko, pag tayo ay magiging serious sa ating ginagawa at serious sa ating Christian life, no? Though we have all these trials, makita mo, smooth lang. Hindi tayo nahihirapan. Amen? Pag alam natin na sa wrong direction tayo, ngayon na born again tayo, will you still go on with in the wrong direction? Tanong ko kayo, kasi sabi nga, if you have experienced God in your life, sabi nga nila na napakaganda ng experience because there is joy in our hearts. Amen? Hindi, kasi even if we have a lot of problems in our lives, ma-feel pa rin natin ang pagmamahal natin. Kaya ang struggle natin hindi mabigat. Amen? Amen. Ano yung kanta kanina? Yung supposed to be ilalagay natin na kanta? Yung Kigarity? Lift up your hands to God. Lift up your life to God. Amen. So, pag lahat na itinataas natin sa Diyos, alam natin, ang answer is not yet now, pero along the way, nakita niya na mayroong pagbabago sa ating God answers our prayer. Amen? Amen. So, sa Exodus 4, verse 18 to 31, nandito pa rin tayo Ilan sessions na tayo? Bali 4 sessions na natin kay Moses, di ba? Okay. Sabi dito that where we find Moses in Exodus 4, 18 to 31. He's been arguing God, resisting His call. But finally, he adjusts course, he packs up his family, mounts his donkey, and starts toward Egypt. Napakarami na dinaanan ni Moses bago siya sumunod. Bakit siya hindi sumusunod? Meron ding reason, amen? Meron din siya natakot, meron siyang fear sa puso niya na baka mamaya hindi tama ang direction niya. Or marami siyang dapat aayusin, amen? Kasi
protection. Amen ba? Ganyan pagtapos nito, dapat i-ano ninyo, analyze ninyo ang shinare natin ngayon. Kahit na mahirap na ang journey, ang patutunguhan natin. Pero sabi dito, ito yung umpisa ng transformation natin, yung pagbabago ng buhay natin. And then, pag ang buhay natin ay nagbago, God, people will see the difference. Amen? Hindi nila, ang makikita nila sa iyo, it's a different tata ba? It's a different J. Ang nakikita nila is the transformation of God sa buhay niya. Okay? So, katulad ni Moses, nakita mo yung transformation niya sa burning bush, di ba? During the burning bush, nakita mo doon na God appeared to Moses. Amen? Napakaganda talaga ng story ni Moses. Ang sabi dito, when you take action, kailangan truthful tayo, naggagaling sa puso natin, at wala tayong tinatagong, alam mo, yung galit, at tinatago sa sarili nating mga kasalanan. Amen? Be truthful, sabi dito. Truthful with yourself and others. Sa iyo, sa akin, sa lahat sa atin. Amen? Amen. So, Exodus 4:18 to 20. Moses went back to Jethro, his father-in-law, and said to him, "Please let me go back to my brothers in Egypt to see whether they are still alive." And Jethro said to Moses, "Go in peace." Si Jethro is the father-in-law of Moses. Pakialam mo yung Jethro na yan, na father-in-law lang naman siya, married naman siya. Pero alam mo, daming mga culture na sinusunod nila. Ano tayo mga Filipinos, ang dami natin kultura na sinusunod. Di ba? Sinusunod natin yung culture natin. And the Lord says to Moses, Lord said to Moses in Midian, "Go back to Egypt." Pinapabalik si Moses sa Egypt. Di ba nawala si Moses sa Egypt? Bakit? May pinatay siya, di ba? May pinatay siyang Egyptian, amen? And then, sabi ni God, ito yung sinabi ng Diyos na, I will go back to it later. Sabi niya, kasi ang takot ni Moses, yung pinatay niya, baka pagbalik niya sa Egypt, pakakantingin siya sa tao o relative sa pinatay niya. Amen? So, alam si Jesus, kasi alam niya kasi na yun ang nag-a-apprehend sa kanya o ayaw niya sumunod, pumunta ng Egypt. Ang sabi ng God sa kanya, "Go back to Egypt, for all the men were seeking your life are dead." Patay na daw lahat ng tao nung naghahanap sa kanya na gusto siyang patayin. Amen? So, ibig sabihin, pwede ka na bumalik. Amen? So, how many years tinatago ni Moses ang kanyang kasalanan? Amen? Marami yan mga criminals, sa ating mga gano'n, na born again, ayaw na bumalik sa kanilang same place, ayaw nila bumalik doon dahil sa kasalanan niya, di ba? Pero kasi, binago na ni Lord tinanggal na niya yung mga taong yung pinatay, patay na sila lahat, wala na ng katakutan, yun ang gusto ni Lord ipapaalam sa kanila. So, Moses took his wife, dinala niya ang kanyang anak, ang kanyang asawa, at ang donkey, go back to the land of Egypt. And Moses took the staff of God in his hand, yung staff na hawakan. Tapos, tingnan mo, how Moses isn't being honest, his first action is motivated by two fears. Amen? Dalawa ang kinatakutan niya. Number one, yung father-in-law niya. Father-in-law. Ikaw bata, kung yung asawa mo, ang tatay niya, kukontrolin ka niya. Dito sa Philippines, siguro hindi ganun, no? Especially may ganyan tayong trabaho. Pero doon sa kanila, ang culture nila is to respect their father-in-law. May culture naman tayo dito na nire-respect natin ang mga in-laws natin, hindi na natin ina-award. Pero doon, may authority ang tatay, si Jethro, may authority kay Moses. Amen? Sa ancient
is culture. An obligation Moses has married into patriarchal and household economy. So, ibig sabihin, pinakamataas siya, ang father-in-law, ang pinakamataas, hindi si Moses, kundi yung father-in-law, hindi yung father niya, kundi father-in-law ang pinakamataas, may authority sa kanila. Amen? Tapos, in the ancient Near East, sa Midianite and broader Semitic cultures, sa culture nila, ang family, hindi lang yung relational, hindi lang yung, punta tayo sa nanay natin, puntahan natin sila, magdala tayo ng pagkain, hindi lang yun. Kundi, hindi lang, kundi economic, pera. Lalagyan suportahan mo, at saka, ang ipinaka is covenantal. Covenant, no? May covenant ka. Ibig sabihin, you have to follow their law. Amen. Ano ba si Moses? Ano ba siya? Egyptian ba siya? Hindi, ba? Hebrew siya, di ba? Okay. So, yun ang sabihin nila pag nag-asawa, yun na sa household economy, working under the authority of the father. Amen? The father-in-law was the head of the clan, and to live without his blessing was considered dishonor. Imagine mo, kasi tayo, hindi ba, pag nagpapabless tayo sa matanda sa atin, especially si nanay o sa lola, nagpapabless tayo, kung aalis tayo, pabless tayo. Wala na yun ngayon, di ba? May umaalis tayo, hindi na nagpapabless ang parents nila, wala na yung mga ganyang respeto. Pero dito, ang unang magbe-bless ang father-in-law. Amen? Sabi, ang role ni Moses sa household, ang pangalan ng tatay ni father-in-law niya is Jethro. Ang role niya is, he has been a Midian for 40 years. And then sabi niya, he married Sipura, ang daughter ni Jethro, at siya yung nag-shepherd, siya yung nag-lament ng kanilang flocks. Ibig sabihin, nagtatrabaho si Moses, siya ang nagbibigay, umaakit ng pera sa family nila. Amen? You can find that out in Exodus 3:1. So, ang identity ni Moses, kaya tingnan natin dapat malaman natin, bakit? Matigas ang ulo ni Moses, bakit hindi sumusunod si Moses? Yung pala may reason. Dapat in everything, bakit hindi ka nagagamit, may reason ka rin. Amen? Sabi dito, when you walk away without permission, you have been abandoning your employer. Employer, tatay niya, employer niya. Tapos, you abandon your family and your inheritance rights all at once. So, wala kang matatanggap na inheritance. Amen? So, yung dalawang fear ang hinahawakan ni Moses. No? Natakot siya na baka hindi siya kayagan ng tatay niya, na father-in-law niya. Okay? Bakit nag-nervous si Moses? Why Moses is nervous? So kung aalis siya without the signal of Jethro's authority, ibig sabihin, iniwan lang niya, walang authority ng ni Moses, ni Jethro. So pinapalabas ni Jesus dito sa Exodus, okay. So, sabi ng tatay niya, father-in-law niya, go in peace. So, eventually, bless niya yung kanyang son-in-law, go in peace. Jethro's response, go in peace, is not casual. Hindi lang yan basta go in peace. Talagang effective yung merong power, yung go in peace, sabi dito. It's a formal blessing. Sana ganyan din tayo, no? May respeto tayo sa in-laws natin, respeto tayo sa ating mga parents, sa in-laws natin. It's a formal blessing and release. So, nag-release na niya si Moses. It's as he is saying, you have my permission to go, and may the Lord's favor be with you. So,
Yun talagang effective yun pag nagsasabi yung mga in-laws mo. Kasi talagang spiritual talaga yan sila. So sabi niya, go back to Egypt, sabi sa kanya. Sa 19. Sometimes, obeying God means leaving the security and family business. Ito kasi yung, ang laki kasi ng ni Moses, ang suppose na bigay sa kanya ni Lord, work. Napakalaki, napakabigat. Kaya, ang tagal ang tagal. So, ito na yung sa last time na yan. Sabi dito, pag nag-o-obey tayo sa Panginoon, iniiwan natin yung comfort zone natin, families natin. Why? Dami kong kilala mga missionaries. Just like now, tumawag yung friend ko na missionary. Iniwan na naman yung pamilya niya. Nandito naman siya sa Tago, mag-preach. I mean, these are your comforts and living in a house, in it. Sa mga bahay-bahay ng mga friends mo or go to a hotel. Di ba, it's more convenient if you're with your family? Di ba? Diba? Tapos, approval of people with respect. Sometimes, sabi nila, ay, sino ba yan? Bakit ginagamit yan ni Lord? Kasi ba, nakita ka, ginagamit ka ni Lord. We need that respect from them. Amen? Pero kung ganyan sa mind nila yung gawain mo na masama, you would always think that you're bad. Amen pa? Yan ang isip nila kahit nag-change na ang life mo. Mahirap mo baguhin ang isipan ng mga tao. Amen? Amen. So, ang ginawa ni Lord, pinapakita niya, as He's clearing the way. Sabi niya, what fear is holding me back and how can I confront it? What one step do I need to take to adjust my course in spite of my fear? Anong gawin ko? Anong course ang gagawin ko para makakasunod ako? Amen? Pag tayo ay nag-take action, kasi may kahapon, masaya ako. Anong kahapon dahil Friday, masaya ako. Kasi it's not forcing you to do things, no? Hindi yung, gawin mo to, no. Isa ka. Kasi it's just, practicing kung saan pa tayo gagamitin ni Lord. Nung pagtintig lang ninyo, tulad ni Ashley, tumitig siya. That's a sign of, obeying. Nung tumitig ka at nagsalita, may potential pa. Diba? Doon mo lang malaman, may potential pala yung tao. Kasi kung ganyan ka lang nakaupo, hindi natin alam paano ka namin gagamitin, paano ka gagamitin. Kasi a leader, like me, I'm your leader now because I'm your pastor. Hindi ko naman pwede ako lang ang isa na leader. Kailangan, as a team, as a servant, marami tayo para malabanan natin ang kalaban. Kagaya niyan, may problema mo lang ito, di ba? When everybody prays for you, di ba? Majority. Hindi lang na-isa ang nagdadasal. Kaya we are concerned to one another. Amen? When we take action, we resolve the unresolved. Yung mga bagay na hindi natin inayos nung panahon na matasama ka tayo or may panahon na may mga kasalanan tayo, i-resolve muna natin yan. Ayusin natin yan. Di ba ang sabi din ni Jesus ni God? Na I am not after your identity. It does not define you. Ibig sabihin niya, kung gagamitin ka niya, kung ano man ang kasalanan mo, okay. Pero hindi because dahil nakasalanan ka, hindi kita gagamitin. Amen? Pero dito, we have to resolve. Aayusin natin. Amen? Butihin natin yung mga naging kasalanan natin. Amen? Okay. Exodus 4, verse 21 to 26. And the Lord said to Moses, when you go back to Egypt, see that you do before Pharaoh all the miracles that I have put in your power. But I will harden his heart so that he will not let the people go. Kasi tinan mo, nung ginamit niya si Moses, pati sa pagsasalita, sabi ng God, bibigyan kita ng power na magsalita.
Now, with authority ba? Like when you pray with authority. Kasi you pray ka, Lord. No. Because God has given you the key to pray. Ganon din yun, the key to live. Amen. Kasi kung apprehensive ka, alam ko dito ko si Basiuga, hindi ako pakinggan. Dahil, sino ba ako? Si Moses, sino ba naman si Moses? Dahil he was given the authority. Amen? Sabi dito, sa 15 and 22, Then you shall say to Pharaoh, Thus says the Lord, Israel is my firstborn son. And I say to you, let my son go that he may serve me. Let him go. No? Sabi dito, if you refuse to let him go, behold, I will kill your firstborn. Remember me, panood ng Moses, nung yung palabas ng Moses, di ba? Yung first, yung son ni Pharaoh, kinatutaan, nagkasakit, nagkaroon ng plague doon. Dahil hindi niya pinaalis yung mga Israelite, no? Yun ang gusto niya, kasi ginamit niya si Moses para sabihan. Amen? Ang laki ng role niya. Kasi kung wala siyang bilib sa sarili mo, wala duda. At kung wala kang bilib sa sarili mo, you will not do it. Amen? Amen. Anywhere you can be used by God, kung talagang, Lord, use me. To preach the gospel. Alam sa kayo. Kaya na yan. Kaya ni Lord, basta tama yung puso mo. Amen? Okay. 16 to 25, then Zipporah took a flint and cut off Zipporah's the wife Moses. Foreskin and touched Moses' feet with it and said, Surely you are bridegroom of blood to me. Ano ibig sabihin ng bridegroom of blood? So, this refers to circumcision. Amen? So he let him alone. It was then that she said, because of circumcision. I don't know if she believes in circumcision. Ang ginawa niya yung blood, ilagay niya sa paa ni Moses. At kasi yan yung yun yung protection. Amen? Protection. Okay. Okay, next. Exodus 4, verse 24 to 26. At a lodging place in the way of the Lord met him and sought to him to death. Then Zipporah took a flint and cut off her foreskin and touched Moses' feet it and said, Surely you are a bridegroom of blood to me. Tapos na yan. It's a covenant loyalty yung blood na yan. Kaya pag nagagamit natin audition blood, no, nagagamit natin sa ano natin, sa communion natin, yung very significant yung hanging Jesus at cross, di ba? Yun. He shed His own blood to save us from our sin. Amen? Okay. Or that Moses, because of fear of Jethro and the Midianite culture, has just chosen not to be obedient to God for sons born of the Jews. Kasi Jews siya eh. So dito, kaya nga, he choose not to obey God. Dahil sa culture nila. But then, hindi rin siya naging fruitful sa father-in-law niya. Sabi niya, please send me to Egypt because I want to see my brothers kung buhay pa sila. Pero alam naman niya, alam niya buhay. Pero nag-joke, ano naman, telling a lie. Di ba? Hindi mo kailangan pupunta sa lugar, kailangan mag-alay ka pa. Di ba? You can move forward in public obedience while remaining in private disobedience. Okay? Ano ibig sabihin nito? You can move forward in public obedience. Makita ka sa tao na nag-obey ka sa Panginoon. Amen? Pero, meron ka pa rin dapat na i-resolve sa sarili mo. Amen? Yung ating problema, ating kasalanan. Amen?
just obey and ask for forgiveness. Diba? Parati kasi nangyayari ngayon na darating na si Jesus, kailangan maghingi na tayo ng tawad sa mga kasalanan natin kasi darating na siya. Amen? Repentance and ask forgiveness for your sin. Amen? Yan yung sinasabi na hindi ka pwede magpunta sa publiko at hindi ka humingi ng tawad sa sarili, sa mga kasalanan. That is unfinished obedience. Amen? One's private life must align, we have to resolve the unresolved. So as we speak of making adjustment also means yan na nga, repentance. Amen. Kasi si Lord naman, hindi naman siya ganun ka strict sa atin. Basta humingi lang tayo ng tawad. Ako, everyday humingi ako ng tawad sa Lord. Alam mo bakit? Minsan, hindi ko alam kung nakasakit na ba ako sa tao. Minsan, meron ba ako nasabi. O minsan, may nagawa pa ako. So, everyday, to cleanse me, I always ask forgiveness because I don't want to stand in the pulpit na meron akong hidden sin. Na may galit ako doon sa kabila. May galit ako doon. Amen? Gusto ko na lahat ng tao nakikita ko is positive. They are good people. Because there is good intent. Amen? Ayusin natin kasi as a Christian, yan ang gawa natin. Yan ang gagawin natin. Kung ang ginawa ni Lord na, ikaw, Greg, ang gagawin mo is to, you ask forgiveness for your friends. Yan ang dapat gawin natin. Sabihin, yung mga classmates mo, kaya may ginawa ka doon, ask forgiveness. At magaan ang puso mo pag binibigay mo yan. Amen? So, when you take action, before God can use a leader, He must deal with unfinished obedience. Amen? Kailangan mag-deal tayo doon. Amen. So, kung we identify our area, one area sa ating buhay, where you rationalize disobedience, ang kailangan na natin is confess natin, di ba? Confess natin. Kahit sa sarili lang natin, we confess. You don't have to go to the priest. No, confess. Sarili mo. When you're alone with God, confess to God your sin. Correct. Ayusin mo, correctin mo. Paparami mo lang gawin mo naman. Kasi ano na yan eh. Sinasadya na yan eh. Don't carry compromise into God's assignment. And when you take action, trust God to bring you to the right people for the journey. Amen? As a good leader, ito sa atin kasi, gusto ko mag-develop. Amen. Kasi, pag ako lang isa, hindi ako effective. Bakit? Isa eh. Pero meron akong leader na alam ang gusto ng Panginoon sa atin. Kung ano yung kanyang gusto ipananaw ng Panginoon para sa atin. Dapat alamin natin. Amen? Just like Aaron. Di ba, yung last time, yung message ko sa inyo last time, si Aaron, tinatawag ni God, kapatid ni Moses, para siya magsasalita. Amen? So, si Aaron ang tawag, spokesperson for Moses. Siya yung nagsasalita. Amen? Pero, ang wisdom na kay Moses, pinapakinggan ni Aaron na si Aaron ang nagsasalita. Amen? Ngayon, meron pa siya ibang kasama. Si H-U-R, great man served as judge or representative, no? Si Joshua, ano naman niya si Joshua? Yung kay Moses, no? Siya yung nakarating sa promised land. Amen? Kasi siya yung warrior. Young age successor. Amen? Si Joshua naka-finish, hindi si Moses. Tanda na si Moses eh. Ang tagal nila nakarating. Bakit ang tagal nila nakarating? Dahil ang mga tao bulbulon. Sige lang
I mean, maraming mga ano ba yung question, bakit ganyan? Kung talagang dinadala mo kami, bakit? Pero hindi nila inisip na kumakain sila 3 times a day. Manna from heaven and God is with them. At mga sapatos sila hindi nasira. Amen? All the way, God is with them. Dapat kasi 90 days lang, nagiging 90 years. Amen ba? So, ganun ang nangyayari sa atin, mga anak ng Diyos. Sabi lang tayo, dili ko, di ko gusto, di ko sa atin, Sunday kapon. Ang dami natin mga resume. But once you follow God, maniwala tayo sa akin, at my age, I have experienced the goodness of God. Kinanta na niya kanina, the goodness of God, di ba? Kasi at the end, that you will see that God has prospered all along the way. Siya ang talagang nagbibigay sa inyo lahat. Bakit? Wala kang trabaho, bakit kumisita ka, bakit kumipera ka, bakit? Enjoy ka, bakit hindi ka umiiyak na kaawa ka, no? Amen? Amen. Ang laki-laki ng plano ng Diyos para kay Moses. It's not a joke. He has to have the ability and the wisdom of God. Listen to Him. Nung nagsabi na sa yes, I will go. He acted. Amen. He acted. Amen. When he acted, nakarating talaga siya. I mean, nagawa niya ang gusto niya gawin, nakausap niya sa Pharaoh, hindi siya natakot sa Pharaoh. Bakit? Nagkaroon siya ng authority. Amen? Say authority. Everybody say, authority. Amen? Alam mas tayo sa healing natin. Healing. Take authority over that sickness. Amen? Okay. Proverbs 34, verse 5 to 6. Almost last year. Okay. It says that a wise man is full of strength. Ang tao na puno ng, sa Bisaya kaalam, wisdom di ka sa Ginoo, a wise man. Full of strength. Malakas. Amen? And a man of knowledge, ang tao na maraming kaalam, enhances his mind. Lumalakas. Amen? Lumalakas. The 6. For by wise guidance, you can reach your water. Ibig sabihin, wise guidance. Pag guided ka, like your leader is guiding you, that's a wise guidance, you can reach your water. Ibig sabihin, makipagbugno ka, makipaway ka sa mga kalaban, pili ka mahadlok, you will not be afraid to go near them. Why? Because you are protected by God. Amen? Who's you? You can trample the snake because of the authority that God has given you. Amen? Okay. And in abundance of counselors, there is victory. Ano ibig sabihin ng abundance of counselor? Tayo yun, kayo. Amen? Kung nakita kasi yung leader will be happy enough na alam niya na meron siyang kasama, hindi lang siya nag-iisa. Hindi katulad ng ating presidente, lahat galit sa kanya dahil ibubulgan niya ang katotohanan. That's why ayaw nila ng righteousness, di ba? Pero ka nagkalaban, kaya we need talaga warriors. We need you. We need you to come along with us. Amen? Kasi makita mo ang growth ng church is when these members is now na nandito ngayon is doing their part. Amen. Amen. Kasi yung pinipreach natin dito every Sunday is not just for me, it is for us, for all of us. Amen? Hallelujah. Next. Hallelujah. So thank you so much, Lord. Pasalamat ka sa Ginoo na ngayon we can bring you here by sharing to them the gospel. That's the reason why meron tayong Bible study
for us to be equipped. Amen? We have to be equipped as a warrior of God. When we know that we have the wisdom of God, we are stronger. We have the strength of God. Amen? Glory to God. Let's give God our clap offering. Amen? Palakpakan naman lahat yan. Hallelujah. Praise God. So we praise you, Father. We give you thanks and we honor you, Lord God. Lord, we pray, Father, Lord God, when we step into action, sabihin mo, yes, Lord, we are going to do that. As a warrior, dito mga kasamahan ko, Panginoon, will do it, O God, for you, O God, that Lord, that not only Sunday, but during the day, O God, they will show the goodness, your goodness, O God, that they will tell everyone that God has transformed your life. Amen. So thank you so much, Lord. I'm so excited, Lord God, Lord, that the promise you've given us will be fulfilled through us, Lord God. Just like Moses when he said, yes, Lord, amen. And Lord, that he settled the unsettled, Lord, problems, oh God, so that he was able, God is able to use him. We bless you, Lord. We give you thanks. We honor you, Lord, in the name of Jesus. Amen.